Nahirapang huminga at nawala ng malay dahil umano sa sobrang init ang ilang estudyante sa Sablayan Occidental, Mindoro. Mahigpit naman nagbabantay ang militar sa mga lugar na nasa COMELEC watch list para sa barangay at sangguniang kabataan elections. May unang balita ang host ng GMA Regional TV Early Edition na si Caitlin Revilla. Caitlin, maayong aga. Maayong aga, Maris. Nagsama-sama ang Regional Joint Peace and Security Center sa Western Visayas para talakayin ang mga gagawing hakbang upang masiguro na maging mapayapa ang barangay and SK election sa Oktubre. Sa pulong ng Regional Joint Peace and Security Center ng Western Visayas, natukoy ang 172 barangays na kabilang sa election watch list areas ng COMELEC para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. 6 sa mga ito ang maituturing na nasa yellow category o areas of concern. 163 barangays naman ang maituturing na areas of immediate concern na karamihan ay nasa probinsya ng Iloilo. Nasa red category o areas of grave concern naman ang 3 barangay sa Negros Occidental. Hindi pinangalanan ng COMELEC ang mga barangay habang nagpapatuloy pa ang validation dito. Continue yung evaluation on the realities on the ground. In fact, the list na to, it could be lessened in the next few weeks or madagdagan pa. Itinuturing na yellow category ang isang lugar kung may election-related incidents sa nakaraang 2 eleksyon, tulad ng intense political rivalry, presensya ng armadong grupo, election-related incident ngayong election period at kung naisailalim sa COMELEC control. Orange category naman kapag may kombinasyon ng 2 o mahigit pa sa mga insidente sa yellow category at may banta ng rebeldeng grupo. Ang lugar na nasa red category naman ay maaaring isailalim sa COMELEC control. Mahigpit namang binabantayan ng militar ang mga lugar na may presensya ng rebeldeng grupo. We will see to it that the security preparation is very flexible, that we can attend to in eventualities, especially in those areas that we deem as areas of concern. Nagkagulo sa Yapang National High School ng Sablayan sa Occidental Mindoro nang mahilo at mahirapang huminga ang mga estudyante. May ilan na biglang nawala ng malay. Ayon sa Sablayan MDRMO, 14 na mag-aaral mula sa magkakaibang grade level ang isinugod sa ospital. Yung iba po, in oxygen, bago bin-round bag. Sura po ng mga bata is nag-hyperventilator, yung parang nahihirapang huminga. Ikalawang beses na raw itong nangyari ngayong linggo. Kaya sinuspindi muna ang face-to-face classes kahapon hanggang ngayong araw. Kinonvert muna namin sa modular or online through messenger o blended or hybrid. Nakalabas na sa ospital ang mga estudyante. Dahil sa sobrang init na nararanasan, inirekomenda na ng MDRMO sa pamunuan ng paaralan na magtalaga ng nurse. Naglabas na rin sila ng paalala sa publiko kung paano maiiwasan ang sintomas ng heat stroke. Sa mga nagnanais ng kakaibang food trip sa Polomolok, South Cotabato, hindi lang sa damuhan o sakahan nakikita ang mga tipaklong, kundi maging sa kawali. Piniprito kasi ang mga ito upang gawing pagkain. Minamarinate muna at pagkatapos ng 30 minuto na pagprito, ready to eat na pritong tipaklong. Paalala ng health expert, hinay-hinay lang at limitahan ang pagkain nito lalo na sa mga may allergy. So kung sa mga tao nga gusto gid sila mukaon sa apan, no, pwede siguro nga 10 to 15 rang kabuok or pieces para nga kanang kaya pa sa ilang lawas. Kay kung maobserbahan nato ang mga tao nga gakaon og apan usahay, ma-allergy ba ya mo pula, mo limit lang kita. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Samantala sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ang GMA Regional TV Early Edition mamaya pagkatapos ng unang hirit. Maris? Salamat, Gid! Caitlin Revilla. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.